Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang storyng ibabahagi ko sa inyo. Kainis naman, iritado kong sabi nang biglang nawala ng kuryente. Pusang gala talaga, may klase pa kami. Ano ba yan? Absent na naman ako dahil dyan. Hindi naman ako makabili ng load dahil wala ditong mga magulang ko. At wala rin akong naitabing pera dito. Ay, ang pangit talaga ng online class. Tumayo ako at pumunta ng kusina dahil mainit sa loob ng kwarto. Tapos wala pang kuryente. Ano ba namang buhay to? 11:15 na at di pa ako kumakain ng lunch. Wala rin akong ganang kumain dahil sardinas lang ang ulam namin. Wala namang problema sa akin ang pagiging mahirap namin. Ngunit hindi lang talaga ako mahilig sa sardinas. Okay pa ako sa tuyo eh. Kunot na kunot ang noo ko nang sobra-sobra ang init na nararamdaman ko sa katawan ko. Ay, magpalit muna ako ng damit. Naghanap ako ng santo para presko naman kahit papano. Ayaw na ayaw kong pinagpapawisan ako. Malas naman. Anong oras babalik yung kuryente? Tiningnan ko ang itsura ko sa salamin. Ritaw ang tinatago kong kalusugan sa harapan dahil wala akong suot na panloob at mahigpit ang kapit sa akin ng sando. Ngunit presko pa rin naman sa pakiramdam. Well, I don't really care kung wala akong suot na undies. Lahat naman ng babae may iintindihan ang sitwasyon ko ngayon na hindi talaga komportable magsuot ng pangloob pag nasa bahay lang. At isa pa, ako lang naman na nandito sa bahay no, mamaya pa uuwi ang mga magulang ko. Tinali ko ang buhok ko upang mas makaramdam ng kapreskuhan. Napangiti ako nang makita ang aking collarbone. Ang sexy talaga para sa akin kapag kita ang collarbone. Lumabas ulit ako ng kwarto at nag-free data na lang sa Messenger kahit wala naman akong ka-chat. Maganda at sexy naman ako, pero ayoko lang talaga munang makipag-chat sa mga lalaki. Napatigil ako sa ginagawa nang may matanggap akong text galing sa isang delivery company. J&T. Tangina, ano to? Bulong ko. May in-order ba ako sa Shopee? Hype na yan. Sure ba? Hala, oo nga pala. May in-order na pala akong phone cases. Shit, nalimutan ko na may order pala ako. Ang tagal kasing dumating ng parcel na yan eh. Ayan tuloy, nakalimutan ko na. Anong gagawin ko? Wala pa naman akong pera dito. Huwag ko na lang kayang sagutin pag tumawag si kuyang taga-deliver. Pero baka mareklamo pa ako pag hindi ako nagbayad. Ano nang gagawin ko? I'm just 19 and still a student. Dahil lang ba sa order ko sa Shopee na hindi ko mabayaran ay makukulong ako? Medyo nagpapanik na ako at pabalik-balik akong palakad-lakad sa aming sala. Iniisip ko kung papaano ko mareresolba ang problemang to. Pinagpawisan ako ng matindi dahil sa kaba. Wala akong pera sa wallet at wala ring iniwan na pera sina mama. Kahit sa altar, wala kaming naitabing pera. Ano nang gagawin ko ngayon? Natigilan ako nang mag-ring ang phone ko from unknown number. Naku, ito na. Tumatawag na sa akin. Hello po? Mahinhin kong bati. Hi ma'am, J&T Delivery po. Nasa labas na po ako ng bahay niyo ma'am. Napalunok ako at dumungaw sa pintuan. Oh my gosh, nasa labas na nga siya. Sige po, wait lang. Ma'am, pwede po bang makiinom ng tubig? Kanina pa po kasi ako umiikot-ikot eh. OMG, daanin ko na lang kaya sa bait. At makiutang? Sige kuya, pasok po kayo. Binaba ko ang tawag at binuksan ang pinto para makapasok siya. Mukha yata akong kinakabahan sa itsura ko dahil hindi ako makangiti ng maayos. Hello po ma'am. Nakangiti niyang body at ngumiti rin ako ng bahagya. Hello po. Tuloy po kayo kuya.
Nilapag niya ang malaki niyang bag sa sahig at tinanggal niya rin ang suot niyang helmet. Pulang-pula ang mukha niya dahil sa init. Kawawa naman. Kumain ka na ba kuya? Tanong ko. Napatingin siya sa akin at bumaba ang tingin niya sa aking suot. Ha? Okay na po ako sa tubig ma'am. Sagot niya at tinaasan ko siya ng kilay. Sigurado ka? Opo ma'am. Anya at umiwas ng tingin. Tumango na lang ako. Saglit lang, kukuha muna ako ng tubig. At tumalikod ako para pumunta ang kusina. Weird. Nararamdaman ko ang titig niya sa akin kahit nakatalikod ako sa kanya. At isa pa, may kakaiba akong nararamdaman sa paraan ng tingin na binibigay niya sa akin. Natigilan ako saglit nang maalala na wala nga pala akong suot na panloob sa aking hinaharap. Agad na nag-init ang buong mukha ko dahil sa naisip. Ano ba yan? Ang malas-malas ko talaga ngayong araw na to. Nung umuulan siguro ng kahihiyan, nasa labas yata ako ng bahay noon at sinalo lahat ng opportunity na mapahiya. Napailing ako ng bahagya at nagkunwaring inosente. Kailangan ko nang paalisin tong si kuya dahil mukhang busog na ang mga mata niya kakatingin sa akin eh. Pero paano ko din gagawin yun? Wala nga akong pambayad. Humarap ako, dala-dala ang basong may laman na tubig. Tiningnan ko siya at tuliro siya habang nagkakalkal sa loob ng bag niya. Mukhang wala siya sa sarili at hindi niya ata mismo alam ang hinahanap niya sa loob ng bag niya. Kuya, eto na yung tubig. Abot ko. Salamat po ma'am. Sabi niya nang hindi nakatingin sa akin, ngunit kinuha ang baso mula sa akin. Nasa gilid ang tingin niya habang umiinom ng tubig. Ilag na ilag sa akin. Siguro dahil na rin sa suot ko, tayos din tong si kuya. Napangiti ako nang makitang naubos niya ang basong punong-puno ng tubig. Uhaw na uhaw ah. Siguro naiinitan to dahil sa pagkatakam niya sa akin. Gusto kong matawa sa iniisip ko. Well, boys are boys, ika nga. Ma'am, saglit lang po, hahanapin ko lang po yung parcel niyo. Nahihiya niyang sabi at agad na iniiwas ang tingin sa akin upang mas bigyang atensyon ang malaki niyang bag. Tumango ako habang nakangiti. Sige lang kuya, nauhaw ka pa ba? Nanlaki ang mga mata niya at agad na napatingin sa akin. Po? Matipid nagsagot at ngumisi ako. Sabi ko, nauuhaw ka pa ba? Baka naiinitan ka kasi. Pawis na pawis ka oh. Pasensya ka na brown out kasi sa amin. Pagpapakyut ko sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan ay parang nag-e-enjoy akong asarin siya. Hindi naman po siguro yun ang dahilan kung bakit ako pinagpapawisan. Mahinang sambit niya. Nagkunwari akong nagulat at sinabing, Oh my, talaga kuya? Kung ganoon, ano pong dahilan kung bakit kayo pinagpapawisan ngayon? Ayos rin tong si kuya. Bakit hindi na lang niya aminin na gandang-ganda siya sa akin? At takam na takam. Kaya halos lumuwa ng mga mata niya kakatingin sa katawan ko kanina. Ha? Dahil po kanina pa po kasi ako nasa labas at tagahatid ng parcel. Medyo nagpapanik niyang sagot. Ganun ba? Maraming beses siyang tumango, ngunit naaabutan ko ang malilikot niyang mga mata na bumababa ang tingin sa aking maputi at makinis na hita. Hindi ko siya masisisi, maiksing short lang yung suot ko eh. Huli ka balbon. Nakita kong umayos siya ng upo at may kung anong inayos sa gitna ng pantalon niya. Talim akong napangiti. Tumahimik siya at yumuko upang hanapin muli ang order ko. Sumandal naman ako sa cabinet at umupo roon. Nasa gitna namin ang bag niya at litaw na litaw ang legs ko. Nakita kong medyo natigilan siya nang mapansin ang presensya ko sa harapan niya.
Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap. Kuya, kanina ka pa dyan ah. Hindi mo ba mahanap yung order ko? Kanina andito po yun mami. Siguro nasa ilalim lang. Kuya, pwede bang hindi ko muna tanggapin yung order ko? Inangat niya ang tingin niya. Saglit na napatingin siya sa legs ko, ngunit tiningnan niya ulit ako sa mata. Bakit po ma'am? Umiwas ako ng tingin at medyo yumuko para makita niya ang kalusugan ng harapan ko. Wala kasi akong pambayad eh. Nasundan ko ang mga mata niya at nakita kong napatingin siya sa aking pagkakaya ko. Napalunok pa siya at tila hindi niya narinig ang sinabi ko dahil masyado siyang distracted sa akin. Ito ang naisip ko na paraan dahil mukhang kanina pa siya naaakit sa akin. Ito ang gagamitin kong strategy upang makatakas. Aakitin ko siya upang mapagbigyan niya ako sa gusto ko. Ang nais ko ay umalis siya ngayon at bumalik na lang bukas upang makapaghanda ako ng bayad. Wala po kayong pera dyan? Sinuklay ko ang buhok ko gamit ang mga daliri ko. Wala po eh. Nagastos ko na po kasi yung pera ko nung isang araw at nalimutan kong may order pa pala akong paparating. Gusto ko nga pong bumili ng load dahil brownout ngunit wala na akong pera. Wala rin kasing naiwang pera yung magulang ko bago umalis eh. Pwede po bang bumalik na lang kayo bukas? Umigting ang panga niya. Naku, hindi po pwede yan, mami. Medyo naging seryoso ang boses at ang itsura niya. Nakahalata na kaya siya? Naku po, makaireklamo na ako nito dahil hindi ako makabayad. Masyadong matalim ang iginawad niyang tingin sa akin kaya umiwas ako ng tingin. Umayos na rin ako ng upo at baka hindi na rin siya natutuwa sa akin. Lagot ka, Erika. Paano ba tatakasan to? Pero, ma'am, pwede ko naman po kayong tulungan eh. Mabilis akong napatingin sa kanya at agad akong napangiti. Seryoso po? Ngumiti siya at tumayo. Unti-unting napawi ang ngiti ko nang maglakad siya papalapit sa akin at tumigil sa harapan ko. Nabigla na lang ako at natulala nang maramdaman ang kanyang kamay na dumapo sa akin. Dahan-dahan niyang binukas ang mga hita ko at nilagay ang sarili niya sa gitna. Napapikit ako nang maramdaman ang bukol sa loob ng pantalon niya. Pwede mo namang bayaran sa ibang paraan, ma'am. Bulong niya sa tenga ko at hinalikan niya ako sa pisngi. Napalunok ako sa kakaibang uhaw na bumalot bigla sa aking pagkatao. Pero, wala bang magiging problema, kuya? Tanong ko. Naramdaman ko ang pagkaplos niya patungo sa loob ng sando ko. Napakapilyo niya. Kung papayag ka, wala tayong magiging problema, ma'am. Mahinang sabi niya at nilapit ang labi niya sa labi ko. Lumalakas ang kabog ng puso ko habang pinagmamasdan ang labi niya. Ngayon ko na lang ulit naramdaman ang bagay na to. May karanasan na ako dati sa aking ex, pero iba talaga ang pakiramdam ko ngayon. Maangkin ba ako ng isang lalaking hindi ko naman kilala? At dito pa mismo sa bahay namin. Ay, bahala na nga. Ilang metro na lang ang layo ng mga bibig namin. At kapag mas nilapit ko pa ang sarili ko, ay nangangahulugan na yun na pumapayag ako sa gusto niya. Tangina, may choice pa ba ako? Niyakap ko siya sa batok niya at hinalikan siya. Agad naman siyang tumugon sa palitan namin. Mas gugustuhin ko na to kesa sa magkaroon pa ng problema. Wala akong pambayad at isa pa. Sagutan niya ang problema ko. Hindi lang yun. Madidilgan pa yata ako ngayong araw. Mas lalo niyang idiniin ang sarili niya sa akin. At halos manggigil ako sa sabik na nararamdaman. Bumaba ang paghaplos ko
papunta sa zipper ng pantalon niya at bumaba naman ang halik niya sa leeg ko. Ibinaba ko ang suot niyang pantalon kasama ang boxer niya, kaya lumitaw sa harap ko ang pinagmamalaki niya. Napakagatlabi na lang ako sa aking nasilayan. Unti-unti niyang inalis ang aking mga suot at wala siyang itinira ni isa. Kaya nasilayan niya agad ang lahat sa akin. Hinila niya ako mula sa pagkakaupo sa kabinet upang maupo ako sa dulo nito. Binukas niya ang mga binti ko at sa puntong yun, unti-unti niya akong inangkin ng buo. Pareho kaming napapikit nang maramdaman namin ang pag-isa naming dalawa. Mahigpit ang kapit niya sa dalawang hita ko habang nagpapakasasa ng lubusan sa aking kagandahan. Narinig ko rin ang ingay ng kabinet dahil sa tindi ng panggigigil namin ni Kuya Delivery Boy. Kuya, baka naman marinig tayo ng kapitbahay. Bulong ko habang hinihingal dahil sa matinding alapaap na tinatahak. Walang problema. Bulong niya rin sa akin at binuhat niya ako, tsaka idiniin sa pader, tsaka itinaas ang isa kong binti para muling mapadpad sa rurok. Sa puntong yun, wala na kaming pakialam kung sobrang ingay ng kabinet. Ang importante ay matugunan namin ang pangangailangan naming dalawa. Para akong mababaliw at halos mapatingala ko sa tindi ng tinatamasa na ngayon ko lang nakamit sa isang lalaki. Hindi naglaon ay tuluyang humupa ang nararamdaman naming uhaw para sa isa't isa. Pareho kaming hingal dahil sa nangyari. Naramdaman ko na lang na hinalikan niya ako sa noo ko. Napakaswerte ko naman. Sambit niya at inabot sa akin ang mga damit ko. Napangiti ako at sabay kaming nag-ayos ng sarili. Grabe ang experience na yon kay Kuya Delivery. Sa isip-isip ko. Nakangiti kaming dalawa habang inaabot niya sa akin ang order kong phone cases. Inaamin ko. Masayang-masaya ako dahil sa namagitan sa amin. Hinding-hindi ko to malilimutan dahil si Kuya na mismo ang nagbayad sa order ko. Sariling pera na lang daw niya ang gagamitin. Hindi lang yun. Nakaisa pa ako kay Kuya bago siya umalis. Kinindatan ko siya habang kumakaway. Paalis na siya ng bahay namin at syempre, pareho kaming satisfied sa naganap na yon. Salamat Mama, nakangisi pa niyang sabi. Lumiti rin ako. Babalik ka Kuya. Sabi ko sa kanya sabay flying kiss ko sa kanya. Humalakhak ito ng tawa at tumangu-tango. Hanggang dito lang po ang ating istorya.